Umano'y hindi pagdedeklara ni Corona ng ilan sa kanyang mga ari-arian, uunahing talakayin. Pero depensa, hindi raw basta-basta patitinag. Mga motion ng humihiling na pigilan ng impeachment trial ni Chief Justice Corona tatalakayin sa en banc session ng Korte Suprema ngayong araw. State of emergency, planong ideklara ng Italian government dahil sa likidong tumatagas at tumagilid na cruise ship. Rescue operations para sa 16 pang nawawala patuloy pa rin. Mga kumpanya ng langis nagtataas na naman, pang-apat na ngayong buwan. Isang lalaki, arestado matapos umanong magnakaw ng LCD TV sa Pasay. Bayan ng Ginyangan sa lalawigan ng Quezon, sinalanta ng baha. At kilalanin natin kung sino-sino ang mga nagwagi sa 69th Golden Globe Awards sa Amerika. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, darito na mga unang balita. Prosecution panel maghaharap ng 2 testigo sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At ang una nilang tatalakay na mga umunoy hindi idineklarang ari-arian, lampunong maestrado. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Maganda yung mga rulings in favor sa amin kasi talagang totoo naman na malakas yung argumento ng prosecution. Pakiramdam ng prosecution team nakapunto sila. Yan ay matapos mabasura ang mosyon ng depensa na magsagawa muna ng preliminary hearing bago ang trial proper. At kahit panasita, hindi sila ipinakontempt dahil sa pagsasapubliko ng kopya ng deed of sale ng isang condo unit umano ni Corona. We will comply with that directive. Hindi na kami maglalabas sa publiko. Anyway, andito na tayo sa trial. Lahat ng ebidensya namin, lalabas na rin namin dito na sa Senado. Ayon kay Lead Prosecutor Neil Tupas Jr., balak nilang unahin ang Article 2 na patungkol sa hindi umano pagdedeklara ni Corona sa ilan sa kanyang mga ari-arian. Hiniling na ng prosekusyon na ipatawag ang mga opisyal ng Land Registration Authority, Registry of Deeds at ang Clerk of Court ng Supreme Court na may hawak daw ng SALE ni Corona. Patutunayan daw nilang merong 45 ari-arian na hindi dineklara sa SALE ni Corona kahit todo tanggi ito. We stand by our allegations and we will prove yung mga properties na marami yun. Maraming properties, hindi yun 5. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Pinaghahandaan naman ng depensa ang kanilang mga susunod na hakbang. Si Chief Justice Corona naman, lalaban din daw hanggang sa huli at hindi magbibitiw sa kanyang pwesto. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Hindi na tinag ang depensa kahit pa na-deny ang kanilang motion for preliminary investigation. Pag-aaralan daw nila ang kanilang susunod na hakbang. Umaasang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona na matatapos ang impeachment trial sa loob lamang ng 1 buwan. Para raw kasi itong espadang nakaamba sa ulo ng Chief Justice na mas mabuting maalis na sa lalong madaling panahon. Bago magtungo ng Senado, nasaksihan ko sa Korte Suprema ang kanilang paghahanda sa pangunguna ni retired Supreme Court Justice Serafin Cuevas. Hindi rin daw kasi basta-basta ang kalaban. Siyempre mabigat po ang laban. Malakas po ang kalaban namin. Umaasa po kami na ma-acquit namin. That the case against him will be dismissed. Katunayan, kahit di kailangan, dumalo si Chief Justice Corona sa pagbubukas ng paglilitis gaya ng kanila raw na pagkasunduan. Sinabi ko sa kanya, kinakailangan pumunta siya para bilang respeto sa Senado at para makita ng taong bayan na hindi siya natatakot. So you will fight this out until the end? That's what I understand, yes. The fact that he's here right now fighting for his rights and the independence of the judiciary, I think is actually very good for his reputation because it shows that we have a strong Chief Justice who will stand up for the rights of the court. Ni hindi raw inisip ni Corona na mag-leave of absence. Wala po naman ganong obligasyon eh. Hindi po itinatagda yun ng saligang batas. Wala pong batas na nagsasaad noon. At sa rules and regulation, wala rin po. At lalong hindi raw magbibitiw ang punong mahistrado. He said, I have to do this, I have to face this and be brave about this because this is not only about me anymore. This is about
the judiciary and the independence of the judiciary if we have a coward for a Chief Justice who will just step down if there's any attack? Then what does that say about the judiciary and the future Chief Justice as well? I mean, any Chief Justice would be susceptible to being bullied by any executive. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Opening statement pa lang, mainit na ang palitan ng prosekusyon at depensa. Balikan natin ang day 1 ng impeachment trial sa report ni Sherry Ann Torres. Corona is hereby called to order. Sa unang araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, mahigpit na ang bilin ng presiding officer na si Senate President Juan Ponce Enrile sa mga kasamahan. By and large, the trial in an impeachment case is political in nature. Nonetheless, such is neither an excuse nor a license for us to ignore and abandon our solemn and higher obligation and responsibility as body of jurors to see to it that the Bill of Rights are observed and that justice is served. 21 senador lang ang dumalo sa day 1 ng impeachment trial. Masama raw ang pakiramdam ni Senadora Miriam Defensor Santiago habang nasa Amerika naman si Senadora Loren Legarda. Formal na rin inendorso ang 8 private prosecutor na makakatuwang ng House Prosecutors sa pangunguna ni Attorney Mario Bautista. Si retired Supreme Court Justice Serafin Cuevas naman ang nanguna sa 11 abogado ni Corona. Sinundan ito ng oral arguments para sa motion for preliminary hearing ng depensa. Kinestyon ng depensa ang validity ng impeachment complaint. Hindi raw ito verified dahil hindi raw nabasa ng lahat ng 188 kongresistang pumirma ang reklamo. Wala rin daw determination of probable cause ang reklamo. Is there any notice sent to the Chief Justice in connection with the filing of this complaint? There is none. Is there any opportunity given to him in order to prove his point in connection with the alleged complaint? There is none also. Pero sagot ng prosekusyon, ang boto ng higit pa sa 1/3 ng mga kongresista ang verification daw na hinahanap ng depensa. Did the members of the House verify the complaint? Yes. Does that constitute 1/3? Yes. In fact, more than 1/3. 1/3 of 284 is only 95. 188 signatures appeared. Sa huli, idinenay ng presiding officer ang motion ng depensa. There's no more need for a preliminary hearing to receive evidence on this matter. The Senate should forthwith proceed, for that's the mandate given to us by the Constitution, with the trial of the Chief Justice Renato C. Corona on the articles of impeachment in accordance with the mandate of the Constitution. In view of the foregoing, the motion for preliminary hearing filed by the Chief Justice Renato C. Corona is denied. Maging ang motion ng isang attorney Fernando Perito na ipakontempt ang prosecution team dahil sa pagsasapubliko na ebidensya laban kay Corona hindi pinabura ng korte. 2 motion man na inihain ng defense team sa Senate Impeachment Court ang nalusutan ng prosecution team. Hindi pa rin sila nakalusot sa panenermo naman ng Senate Presiding Officer. Ito ay kaugnay doon sa mga inilabas daw nila ng mga ebidensya na nakuha nila patungkol doon sa sinasabi na ill-gotten wealth ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. May I ask the forbearance of everybody to forgo any discussion of evidence that will be presented in this forum. We are not litigating this case before the people. We are a representative democracy. Matapos matugunan ng 2 mosyon, nagbigay na ng opening statement ang prosecution at defense panels. Sa pagitan ng prosekusyon, nilitanya ni Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. ang mga mamahaling real estate property umano ng punong maestrado. Labag daw sa batas ang hindi umano niya pagdeklara ng ilan dito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Inilarawan din ni Tupas si Corona bilang loyal servant umano ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, kaya pabor umano sa interes ni Arroyo ang mga boto ni Corona sa ilang kaso. Kabilang ang inisyong temporary restraining order ng Supreme Court sa DOJ watch list order laban sa dating first couple.
it is high time for us to put an end to you sitting in that place which you have dishonored